Hello! Magandang umaga po muli sa ating lahat. Umagang kay ganda po. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. So, welcome po dito sa aming gulay sa paaralan. At, ayan, sa ating episode ngayon ay magpupunla po muli tayo. So, nung nakaraan nakapagpunla tayo ng pipino at ampalaya sa seed box. Ngayon naman po ay itry natin ang pagsaset up ng hydroponics na petchay naman po ang ating itatanim sa hydroponics. So, meron po ako dito ng mga styro cups. Ayan. So, ang gagawin ko po is yung 45 days, like tulad po ng ginagawa ko sa lettuce. Ayan. So, itry po natin. So, bala ko po na mag-set up dito sa area na to. I think mga 5 styro boxes ng petchay. So, sa hydroponics po yun. So, ano po yung mga gamit na dapat natin i-prepare? Siyempre, ayan, dapat meron po tayong mga styro cups. Ito po ay recycle na, ayan. Nagamit ko na po ito. Kaya nire-recycle po natin kapag pwede pang gamitin. Ayan. Then, meron din po tayo dapat na coco pit or coco coir. Ayan, naka-ready na po yan. Nandito po sa ating mga gamit. Ayan. So, siyempre, kailangan po natin ng seeds ng buto. Ito po ay galing sa ating partner, sa ating stakeholder na under NUPAP program sa Department of Agriculture. Ayan. So, kailangan din po natin ng styro box na kung saan doon natin po ilalagay. Ibababad muna, patutubuin muna ng mga 1 linggo yung ating petchay bago natin i-transfer sa kanilang mga growing boxes. Ayan. So, sana po ay panoorin nyo hanggang sa dulo at sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking reels and videos. So, sana po ay i-share nyo na rin po para matutunan at mapanood ng iba. At the same time, sana po ay meron kayong matututunan lalo tigit sa pagtatanim ng mga gulay o paano yung mga pamamaraan o ginagawa lalo tigit po sa pagsa-set up ng hydroponics. Lalo tigit po dun sa mga nagsisimula pa lang. So, simulan na po natin. Thank you for watching. Umagang kay ganda. So, ayan. Talagyan lang po natin ng coco coir. Itong mga styro cups na to. Ayan. Hindi po masyado siya puno. Ayan. Kahit kalahati lang po. Ayan. Pagkatapos po nito ay siyempre para manatiling wet po or mamasama-sa moist, babasain po natin. So, mas maganda kung mayroon ng solution para pag yung nilagay natin ang buto, madali siyang tumubo. So, mag-experiment po tayo. Pero ito po yung ginagawa ko na sa DIY dati. DIY hydroponics na ang tanim po ay mga pechay, mustasa at lettuce. Yan. Alam po, mga recycle na po yung styro cups natin. Meron po kasi dating bumibili na mga lettuce. Ayan. Ibinabalik nila yung mga styro cups. Sa susunod na purchase po or avail nila, meron na pong 1 libreng sangkap. Instead po na 3 for 100, ginagawa ko na pong 25 per cup. Kaya po yung promo na isang cup bawat sa susunod na purchase. So after po nito, malagyan na natin, basain po muna natin para manatiling moist yung ating coco pit or coco coir. Tara po. So, eto na po. Oh, tumutulo-tulo pa po yan. Ayan. Basa na po siya. Ayan, eto po. Ayan. So, yung coco pit po and coco coir, ayan, coco pit is napapanatili nyo po, naho-hold nyo po yung tubig, napapanatili nyo pong moist yung nasa loob niya. Soil.
Ayan. So, syempre po kapag basa na siya, ayan, ito tulad nito. Ayan. So, lalagyan po natin ng butas sa gitna. Ayan. Usually po, ako naglalagay ng seeds ng lettuce, mustasa, pechay. Ay, 2 piraso. 2 piraso po. Why? Bakit po? Kasi po kung yung isang buto is hindi siya tumubo, meron para pong isang buto na pwedeng tumubo. So, maliit lang po yung butas. Huwag niyo pong masyadong huwag niyo masyadong laliman yan. Umawa lang po doon. Ayan. Or pwede nga nang naihulog nyo eh. Naihulog nyo na lang yung seeds. Ayan. Ayan. Po, mayroon ng kaunting mga butas doon. So, ihuhulog na lang po natin ngayon yung mga seeds. So, kuha po tayo. Ayan, napakaliliit po. Kasi po ang pagtatanim ng mga buto, kung gaano kalaki yung buto, 2 beses lang po ang size. So, maglagay po tayo ng 2 piraso. Ihulog po natin. Usually, okay lang po na magdoble yung tumubo. Mas maganda, 2 yung tumubo kasi parang 2 cup or cups na rin po yun. Ayan. So, ihulog po natin. So, ito po ay ire-record natin. Ang mahalaga po tayo ay merong record keeping. So, it means, ngayon po natin sinimulan to. Ito po yung start ng day 1. Ayan. Ito po ay 45 days. Parang manok, 45 days. Pagkahulog ng buto, count na po tayo ng day 1. So, after 45 days, ayan, pwede. Harvest time na naman po yun. Ayan. So, ayan, okay na po itong set na to. Balik ko lang po yung buto, sayang. Ayan. So, ang gagawin po natin doon, ilalagay na po natin ngayon dito sa ating styro box. Nakababad na po siya ng 1 linggo. Then, after 5 to 7 days, mag-sprout na po ang ating pechay. Ayan. Tapos, pag nag-sprout na po siya, pwede na po natin siyang ilipat sa main styro box or yung sa growing boxes nila. So, syempre, lagyan po natin ng solution yung ating styro box na pagbababaran o pagpupunlaan ng ating mga fresh pechay. Ayan. Ayan. May naaalala ako kapag nababanggit ang pechay. Ayan. Ayan. Shout out mga ka-team Krung Kaway. Ayan. Shout out po sa inyo. Ito po, nagpupunla po tayo. Nagtatanim po tayo ng pechay. Ayan. So, ito po. Ito pong inilalagay ko na solution. Ito po ay na-mix ko na ng Snap A and Snap B. Ayan. So, ilagay na po natin. Mamaya ipakita ko po sa inyo. Nakababad po ito kasi para mapanatiling mamasa-masa. Ayan. Moist. Ayan. Then, tama yung init. Ayan. Tutubo po yan. Ayan. Kunin po natin yung ibang mga So, ayan, ito na po, tumutulo-tulo pa, ayan. So, ito po, ayan, mahaba na naman po ang oras ko dito sa ating gulay sa paaralan. Kaya, ito po, nakakagawa po tayo ng mga iba pang gawain, aside po sa pag-harvest, ayan, pag-monitor. Ayan, so, kapalapit na po ang summer, kaya, ayan, tamang-tama, gaganda po ang mga halaman. Ayan, kaya i-ready po natin para tuloy-tuloy or sustainable ang ating mayroong sustainability ang ating mga tanim sa ating gulay sa paaralan. Okay, ayan po. Mamaya ipakita ko po yung ihulog po muli natin. Ayan, 2.
So napakaliliit po ng buto ng ating pechay. Oops. Ayan. Napakaliliit. Ayan. Pwede din po ito sa kangkong, mustasa. Ayan. Ayan. So, okay na. Isang set natin. Pag po nagtatlo, halimbawa, hindi maiwasan, tatlo na ilagay. Tatlo yung tumubo. Tinatanggal ko po usually yung isa. Para okay lang po na dalawa matira. Ilagay na po natin muli. Ayan, so ipakita ko po yung ating output na punla, pinunla na. Ayan. So ito na po yun. Okay. So nakababad po siya ng 5 to 7 days. So pag nag-sprout na po sila at tumubo na, ililipat na po natin yun sa mga styro boxes na yun. Ayan. So sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at lalo tigit po ay dapat meron kayong natututunan sa ginagawa ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan po. So pwede rin po natin siyang tulungan, pwede rin natin basa-basain yung seeds na ating nilagay. O, tulad nito po ang ginagawa ko. Ayan. So binabasa ko po para mabasa po yung seeds at mabilis siyang tumubo. Ayan. So, itutuloy ko lang po itong aking ginagawa upang makabuo ako ng 5 boxes or set ng styro boxes. Ayan. Ayan. So, sana po ay nag-enjoy kayo sa aking video, sa aking reels, at sana po ay laging may natututunan. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan. Ang ganda na naman po ng aming lettuce sa ating garden plot. Ayan. Ito po, iba-background natin. So, ayan. Dito tayo. Ayan. So, muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala, nagsasabing mapagpalang araw. Mag-ingat po tayong lahat. Sana po ay lagi tayong ligtas sa araw-araw nating pamumuhay. Huwag po natin kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Ano man po ang ang mga biyaya na natatanggap natin sa Panginoon. Maging ito man po ay material o di material. Maliit man o malaki, lagi po tayong magpasalamat. Thank you Lord for all the blessing. Parang excuse me po. Uli, ito po ang nilingkod, ang Maestro Panaderong Gala, nagsasabing God bless us all. Thank you for watching. Share na yan. Sana po ay may natututunan.